Good morning, everyone. Welcome sa aton nga devotional sa sining aga. Sa subong nga aga, we will be going through the last parts ang aton nga devotional series on sin, suffering, and hope nga ginsugudan naton a long time ago. So, ma-review kita gamay na learn naton that suffering and sin, they show up in different ways sa aton nga kabuhi. Sometimes we are hurting, we suffer, tungod nga simply because we are living in a broken world. Dugay tawag na siya naton nga sin around us. We are simply living in a world that is fallen, in a world that is corrupt. That's why nga bisan mula pa kita sang obrahon, given the environment that we have, given gid nga may ara sang suffering, kag may ara gid sang pain. Next nga gin-cover naton sa part 2 is the fact that sometimes we are hurting, sometimes we are suffering because of other people's choices. Ya kaapektuhan kita sang ilang nga mga desisyon. We have called that sin against us. Ang ilang nga mga desisyon are working against our comfort, it is working against our enjoyment, nag-work siya against sa aton nga ang pagpangabuhi. And ang third na ginlantaw naton sang nagligad is that sometimes nagaka-hurt man kita, we are going through suffering tungod sang aton man mismo nga mga kaluyahon or sin in us. But lastly here, ang pagalantawon naton is this another reality that dapat gid naton atubangon is that we often hurt and we are often suffering kay tungod nga sin is not just alone, but we are also sinning with other people. Nagnatawag ni siya naton nga sin with us. Sometimes gahimo kita sang sala upod sa iban ng mga tao. Now, if you will think about it, many of the sins nga gakatabo sa aton nga kabuhi kay ginahimo naton upod sa iban or tungod sang influence na siya sang iban nga tao sa aton. For example, may mga jokes nga kung kita lang hindi na siya naton pag i-joke around. Pero kung namatian na siya naton from other people, when our barkada, when our circle of friend cracks that joke, we laugh. Ang compromise nga para sa aton nag ano kita yan nag-commit kita nga hindi gid naton pag-ubrahon. Sometimes kung may ara gani pressure sang classmate o kung sang imo nga good nga friend, we also give in to those compromises. Pressure from coworkers or even from our close friends. No, ang point niya gusto ko diri i-drive is we often sin with other people or with influence from other people. That's why in Proverbs chapter 13 verse 20 it says, "Whoever walks with the wise become wise, but the companion of fools will suffer harm." Kung ang imo kuno upod mga wise nga mga taho, you will become wise. Pero kung ang imo nga mga upod kay companion of fools, masuffer kagid upod sa ila. No, early on, you will learn here that sin spreads. No, ang pagpakasala nagalapta, but so does wisdom. So kung sino ang imo upod panglakaton sa imo nga kabuhi will determine who you will become. So if there's one lesson this morning na gusto ko ibilin, ang lesson amo ni. The company that we keep shapes our walk with God. Ang upod naton permi, sila man ni ang naga-shape sang aton nga pagpanglakaton, whether nga magpangalipay kita sa Ginoo o kung yung magpalagyo kita sa Ginoo, factors ni sila nga naga-determine sang amo sina nga realidad. No mga utod sa Ginoo, ang Bible is full of stories of people nga nahulog sa pagpakasala tungod sang iban nga mga tawo. Nagapakita di siya sa aton kung ano ka-powerful ang influence. No, in the same way, ang Bible full man sang stories of people nga nangin maayo sila tungod man sa company sang maayo nga mga abyan. So, amo ni pagalantawon naton this morning, duwa lang diri ka truth. Number one, nga lang tawon naton, bad company normalizes sin. Ang hindi righteous nga mga abyan, gina-normalize nila ang pagpakasala. Ang hindi matarong nga mga upod, no gina-corrupt nila ang aton nga conscience, gina-corrupt nila ang aton moral compass. Ang result sina is jaka-normalize sa kabuhi naton ang pagpakasala. You know, sin rarely feels dangerous at first. Kung kaisa man kita, ti gamay lang man na. It usually starts small. Gamay nga joke, gamay nga habit, gamay nga compromise.
that it would seem harmless at first. But when we are surrounded by people who live in sin, ang aton nga sensitivity, ang aton consciousness towards sin, nagaweaken, nagaluya sila. What once bothered us, what once bothered our conscience slowly feels like normal tungod yung nagaupod kita sa company nga naga-normalize na. No, may isa ka story in the book of Second Chronicles, chapter 21, story ni siya ni King Jehoram. Si King Jehoram, nangasawa siya sang bata, sang isa ka wicked man niya king. No, amo ni siya si King Ahab. Si King Jehoram, he was not born into Baal worship. But silingon nagdako siya ya hindi sa family nga nagasimba sang mga false gods like Baal. Pero tungod nga nangasawa siya sang bata sang isa ka hari nga wicked, ang hambal sa Bible, he walked in the way of the kings of Israel. But sa lingon nahulog man siya sa pagpakasala kay tungod nagpanglakaton man siya, naggawi man siya kaupod sang mga wicked nga mga hari sang Israel. So diri naton nakita that wrong company led him into wrong living. Ang iya nga marriage alliance, ang iya nga partnership through marriage, nag-influence ang iya nga mga values. And that influence, it destroyed not just him, not just his entire family, but the entire kingdom na gin-entrust sang Ginoo sa iya. So for us today, how does this look like? How does bad company normalizing sin looks like? It looks like this. Pwede nga ang friend group nimo constantly nagagossip, constantly nagachismis sila until nga ang pag-slander o kung ang paghambal, ang pagpanugid sang hindi matuod, kagin sakto nga butang nanungod sa isa ka taho nahimo na nga normal sa aton. Kung may coworker ka nag-cheat, nag-cheat siya sa iyang report, nag-cheat siya sa iyang time in o kung time out until ngang iyang dishonesty nahimo na nga normal sa tanan-tanan. Just the way things are done. Nya kung naghimo kaya sang insakto do ikaw pa ya ang awkward, do ikaw pa ya ang sala. Or maybe it could look like an online content that laughs or mocks purity or holiness until sin feels laughable instead of being serious. So amo ni ang hitsura sang mga some of the faces of how this looks like today. But the lesson here is that sin spreads socially. So when you walk with fools, you may not notice the damage right away, but the harm will always come. So what's the truth here? The truth here is that sin is rarely done in isolation. Sin always thrives in groups. Nakita na siya naton sa aton recent nga news sa mga flood control ng mga scams and corruptions. Hindi niya sala sang isa lang nga tao. It thrived. It became possible because they operated in groups. No, damo sila. Almost isagid ka department ang nag-compromise ni. That's why nahimo siya nga possible. Diri naton makita that bad company makes sin look normal. It may even make sin look harmless until it starts ruining people's lives. Ang second nga lesson naton kay ang last diri nga gusto ko lang tawon is the opposite of the first lesson. If ang bad company naga-normalize sang sin, ang godly naman niya o kung ang maayo naman niya, ang Kristohanon, ang maayo nga company strengthens righteousness. No, opposite siya sang first naton nga point. Makita di siya naton sa story ni Daniel kag sang iya nga mga friends when they were taken to Babylon. No, si Daniel o po iyang friends nga si Hananiah, si Mishael kag si Azariah, nag-decide sila together that they will not defile themselves. Before pa sila abot sa Babylon, may agreement na sila nga hindi gid naton pag-compromise ang aton mga kaugalingon sa kung ano man dira ang ipahimo sang hari sa aton. Kung si Daniel lang isa, possible ayhan nga nahulog siya sa pagpakasala tungod sa grabe nga pressure. Pero kay tungod nga upod niya ang iya nga mga abyan who shared the same conviction with him, naghatag to some courage sa iya to pursue what is right. Kag ang ila nga faithfulness nag-influence sa bilog nga empire. So how does that look like today? Maybe students who encourage each other to study honestly
and trust God for results. Kabay pa sa mga young people na to no, or sa everybody nga makalantaw, sini nga nag-eskwela pa. Kabay pa nga mangin example kamo sa mga taho nga nagatingwa nga mag-survive, nga mag-thrive sa inyong academics through honest nga mga means. Studying honestly and trusting God with the results. So sa mga workplaces naman, kabay pa nga mangin workers kita who pray together during breaks, who would remind each other to stay faithful. Mga co-workers kita nga we would encourage honesty. We would encourage to do what is right regardless ng pressure o kung gina-normalize man niya ang korupsyon o kung magpakasala dira sa aton yung mga ginaubrahan, kabay pa nga mangin honest kita both sa gagmay nga mga butang kag sa lagko nga mga butang. Bisan ang simple nga pag kadto on time sa imo workplace, kapag halin on time, ang simple nga pag-devote sa imo nga oras, no, hindi mo pagdayaan ng imo nga tion by doing something hindi man related sa imo job. No, kabay nga hindi kita mangin amo sina. For our families, may we be one who gather together for devotions. Gina-shape naton ang aton panimalayo where obedience is normal and obedience is frowned upon. Kabay pa nga sa panimalay naton ini nga mga butang niya ginapursugid naton ang righteousness kag gina-deal gid naton ang mga hindi insakto nga ginahimo. So the lesson here is that community shapes our conviction, whether at school, sa aton workplaces, sa aton churches o kung sa aton man nga mga families. Community shapes our conviction. When we walk with the wise, naga-multiply ni sila sang aton nga courage. Kaya nagabulig sa aton nga mag-remain nga faithful even ang pressure grabe. No, that's why kung mag-evangelize kami bala sa campus, we always go by two. No, the naging kami ga-pair up kami. Although nga most of the time, individual ang pag-share sa gospel, but we always go by two. Kitungod nga normal gina nga makulbaan ka, normal gina nga masokom ka sa pressure kay sa rejection. But when you have a friend with you, nga naga-share ka mo sa same nga goal, same nga handom, mas dako gid ang chance nga dala ninyo or ma-reach ninyo ang inyong nga mga handom. In short here, sin thrives in bad company, but holiness grows in godly company. So gusto ko man i-insert no kag encourage at sa tagsa. If wala pa kamo sang growth group bala, if wala pa kamo sang discipleship groups, gina-encourage ko gid kamo to start one or to be a part of one. No, find a community nga kung sa diin you study the word of God together, you pray together, you become accountable with one another. And if you have a hard time finding one, finding a growth group, finding a discipleship group, no, approach us. No, there is a church, we will be happy to assist you in finding a growth group kung sa diin makatubo ikaw with them. Proverbs chapter 13 verse 20 warns us and it encourages us that the people we walk with are shaping who we are becoming. As we end here, may we always remember that whether at home or at work or at school or maybe online, ang company nga imo nga ginaupdan will always shape your walk with God. So we must choose wisely. Let us pray. Our Father God in heaven, I commit to your people today, trusting Ginoo nga ikaw mag-minister sa among tagipusoon to always make right decisions, wise decisions, especially in choosing friends, in choosing company nga amon pagaupdan. Kay hindi kami Ginoo nga hindi siya neutral nga butang. They would either pull us away from you or push us to become more intimate with you as our God. So Father, this morning I commit to your people. Kay kami Ginoo sang nami nga mga abyan nga mag-nurture pagid magbulig pagid sa amon nga kalipay ket pagtubo namon sa imo. Bless your people today. Help us to be reminded that when we go with people who are wise, we will become wise. If we go with people who are foolish and wicked, we'll become like them. So give us godly friends. Help us to choose godly friends for our growth and for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.